Sa tingin niyo po ba, just to dig deeper po, sa tingin niyo po paano dapat yung pag-appoint ng mga miyembro ng ICI since nabanggit po natin kanina na ang grupo po ng Artikulo 11 ay hindi po nagtitiwala sa investigasyon po ng ICI regarding po dito sa flood control corruption. So the question is, paano po ba dapat sa tingin niyo yung pag-appoint mismo doon sa ICI? Lagpas na nga kami sa ICI Nananawagan nga kami ng People's Tribunal. Ang ibig sabihin ng People's Tribunal, ito ay direkta ng mamamayan ang nag-iimbestiga. Kaya nga kailangan merong parang pag-angat mula doon sa pagpoprotesta, direktang interbensyon sa paniningil. Dapat lagyan ng, kung gusto man iasurin ng institutional action, lagyan niya ng institutional support. Etong hindi mo naman madi-deny na kumilos kayo dahil sa galit ng taong bayan. Kung walang galit ng taong bayan, kikilos ba yan? Kahit pagkukunwari. Kahit makunwari lang. So, i-deny mo ba yung epekto o resulta ng direktang pagkilos ng taong bayan? O, kailangan mong aminin na walang mangyayaring pagkilos kung walang ganyan. At lagyan mo, kung gusto mo ng institutional action, lagyan nyo ng institutional support. People's Tribunal tayo. Of course, ang composition niyan, it would involve yung isang demokratikong proseso ng pagpipili mismo sa taong bayan. Konsultahin talaga ng tunay, hindi yung i-determina lang ng Malacanang kung sino yung mag-iimbestiga. And of course, siyempre, meron din naman tayong dapat itadalaga dyan na merong specific na kakayanan para sa investigasyon. Kung yan ay mga COA, dating mga COA auditors man, abogado, justice. Pero ang pinaka-importante, may direktang partisipasyon ang mamamayan, ang lahat ng mga organisasyong pangmasa, lahat ng mga apektado ng flood control project sa pagtalaga ng komposisyon ng People's Tribunal na yan. Just to follow up lang din po. Sir Chris, earlier po you mentioned na election is the great equalizer. Do you think ganito rin po ba dapat yung maging proseso ng pagpili kung sino po yung nasa ICI? Opo, ganun po yung panawagan ng lahat ng mga kasama namin dito na siguro tama na yung mga tumatakbo ngayon na mga politiko. Siguro sa mga susunod na mga eleksyon, ang mga dapat patakbuhin ay yung mga nanggaling sa hanay manggagawa dahil sila yung mas nakakaintindi sa kalagayan ng mga manggagawa. Dahil sa reaksyon ng mga botante, siyempre bumuboto lang tayo kung ano yung mga nandyan na nakalatag sa atin. Kung merong mga nanggagaling sa mga manggagawa, mas marami ang pagpipilian ng mga tao. At sa tingin ko, mas higit na ipapatronize yun ng mga manggagawa yung mga nanggaling sa sariling kanya. Salamat. Hello. Kaisahan din namin lahat na tama, eleksyon, pero obligado na magkaroon muna ng electoral reform. Kasi kung magkaka-eleksyon lang, tapos nandiyan pa rin naman, wala, yung pera-pera pa rin, tapos nandiyan pa rin yung mga political dynasty na napaka-dominant sa eleksyon, ay mawawalis yung mga karapat-dapat na leader na siyang dapat pumesto galing sa hanay ng mga manggagawa. Kaya kailangan magkaroon muna ng electoral reform at alisin talaga yung political dynasty na malinaw namang nakasulat na sa ating konstitusyon, inilagay yan sa konstitusyon dahil nga yung korupsyong karanasan natin sa panahon ni Ferdinand Marcos na nagnakaw ng $10 billion. Hindi peso. Kaya yun ang dahilan kung bakit nilagay yan sa konstitusyon. Noong pa nakita na ang purot-dulo talaga ng korupsyon sa Pilipinas o ng iba pang bagay ay yung pamumuno ng political dynasty. And one last question lang po from me kay Sir Milo po. Sir, earlier po you mentioned na yung suspension ng DepEd ng klase dahil sa influenza at yung pag-suspend po ng Laguna dahil sa banta ng lindol ay parang isa lang siyang paraan para hindi po lumabas yung mga kabataan, if I'm not mistaken. And can we dig deeper on that po? Yes po.
Well, nakita naman natin, no? Si DOH actually naglabas ng abiso na there's nothing to worry about with regard to the influenza threat. As well as I mentioned kanina, hindi naman natin pwedeng i-suspend agad ang klase dahil sa banta ng lindol. I'm sure dapat paghandaan natin yung lindol, lalo na dahil nakita natin yung threat nun sa Visayas at sa Mindanao. In fact, yung threat na yon pwede nating i-trace pabalik sa korupsyon dahil marami pa rin mga proyekto ang substandard, lalo na sa mga public services doon sa mga area na yon. Pero wag nating idamay yung edukasyon ng kabataan. Huwag nating idamay na dahil nakikita natin lumalakas yung loob nila, biglang maglalabas tayo ng mga announcement, ng mga pronouncement na hindi naman logically sound yung rason kung bakit ka magpapasuspende ng klase. Rather, let's take a look at it in the bigger context. Why would you want to release an announcement like that? Simple lang. Dahil natatakot ka na ang kabataan na kumikilos at umuorganisa, lalo na dahil pinopronta natin ang kabataan na ang primary mover, kumbaga, nung anti-corruption movement, nakikita na gumagalaw sila, umaarangkada na. It's in the same way na yung mga kabataan ay binibigyan ng sabina or kinakasuhan na ngayon ng kapulisan or kinasuhan sila ng mga peking kaso noong protesta noong September 21. These are ways to fearmonger. These are ways to repress yung laban ng kabataan. And I'm sure yung mga kasama natin dito sa mesang to, they've had their fair share of experiences in which the government was trying to limit their actions dahil natathreaten na sila sa malawakang pagkilos na ito. Essentially, yung gobyerno, nakita na nila, they're already in a deep enough hole as it is. And they're trying to claw their way out of it and dinadamay nila yung kabataan. So sinasabi namin sa mga opisyal ng gobyerno, kung ano man ang tunay na intensyon ninyo, huwag niyong idamay yung laban kontra sa korupsyon. If you really believe in what we stand for, sumama kayo sa laban ng kabataan, sumama kayo sa laban ng Artikulo 1. And kung guilty man talaga kayo, ay huwag nyo kaming idamay. Dahil sa susunod, baka kayo na ang aming panawagan na isingil, ikulong. And if that is the case, huwad lahat ng ginagawa ninyo. Don't use the power on the state on us. In fact, the power of the state should be on the side of the youth and of the working class and of the mass movements that are calling for an end to the corruption from which they clearly benefit from. And thank you. Alright, maraming salamat. Meron pa po ba gustong magtanong? Coming from our media friends. Okay na po ba? Alright, so nagpapasalamat po kaming lahat. Pwede bang magdagdag lang ako lang isang para idiin natin. Kami sa part ng Bunyog, okay lang ba? Tungkol sa ICI. Kasi ganito, tignan nyo po. Narinig ng buong bayan yung testimonya ng mga kurap. Umaamin to na mga kurap na mga sugarol na DPWH official. Si Alcantara at si Bryce Hernandez. Tapos yung kurap na contractor, sila Sally, sila Diskaya. Napakaliwanag nung testimonya. Si Joel Villanueva, dinala ng pera sa Bukawi. At hinahatid pa, nag-usap sila dun sa JIL charge ba yun? Ganon din yung testimonya kay Jinggoy. Pati dun sa mga congressman, pati yung kay Saldico. Maliwanag Narinig ng buong bayan. Yung pangalan, sample Joel Villanueva. Si Chis Escudero, may dokumento. Tumanggap ng pera sa kontraktor. Sa panahon ng eleksyon. Si Jinggoy, ganun din. May testimonya, direct testimony. Si Mark Villar din, yung kanyang pinsan buo. Ilang bilyon ang naging kontrata sa gobyerno, sa panahong siya ang DPWH secretary. Si Nancy Binay, sinangkot na din. May mga direct testimony. Yan ba'y hindi ebidensya? Hanggang ngayon, panahon na ng kopong-kopong ngayon. Wala pa ring pinapaila ng kaso. Wala pa ring pinapangalanan ang ICI. Tapos sasabihin natin ngayon, magtiwala lang, kasi ito ang proseso.
Yun nga ang pahulit-ulit na sinasabi namin. Na-denggoy na ang bayan. Na-denggoy-denggoy. Nabudots na tayo. Na-enrili na tayo. Na-napolis na tayo. Lahat na ng scam. Lahat ng history ng corruption. Mula sa flood control, fertilizer, PCSO scam, napolis scam, lahat na po. Napakinggan na ng bayan. Dami ng mga Senate inquiry, investigation. Walang nakulong eh. Kaya pagod na po ang mamamayan. Pagod na. Gusto talaga natin may mapanagot, makulong. At pagkatapos makulong, matuldukan na yung bulok na sistema na yan. So yun po talaga ang frustration ng taong bayan dyan sa ICI at sa lahat ng mga politiko. Yun lang po may dadagdag ko. Alright, maraming salamat po. And finally, siguro, bigay lang natin isa sa mga lead convener kay Calyodi de Guzman. Kasi sabi po dito, kakarating lang pala ni Martin Romualdez sa ICI investigation. And he will be providing personally knowledge about the budget process and will ensure that truth and transparency and accountability will be provided. Meron po ba kayong nais sabihin bago tayo mag-close? Akala ko magkakaroon chanting tayo. Ito na po. Oh, para lang para... Ano ba yung, sino mag-lead? Hindi, tumayo. Baka maganda. Para buhay. Ano ba yung chanting natin? Lahat ng korap, Managot! Managot! managot, managot. Lahat ng kurap! Lahat ng korap, Managot! Managot! managot, managot. Lahat ng kurap! Lahat ng korap, Managot! Managot! managot, managot. Lahat ng kurap! Isa pa. Ang sabihin ko, lahat ng sangkot, ikulong, ikulong. Okay. Lahat ng sangkot, Ikulong! Ikulong! ikulong, ikulong. Lahat ng sangkot! Lahat ng sangkot, Ikulong! Ikulong! ikulong, ikulong. Lahat ng sangkot! Last. ICI ni Marcos, ibasura. ICI ni Marcos, Ibasura! ibasura. ICI ni Marcos! ICI ni Marcos, Ibasura!